Sasampahan na ng panibagong kaso ang mga tiwaling opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH at mga kontratistang sangkot sa flood corruption scandal. Ito'y matapos maungkat ng National Bureau of Investigation o NBI ang di umano'y interlocking scheme sa bidding ng mga proyekto. Ang mga detalye ng modus na ito ibabalita live ni Giselle Ricafort. Giselle. Ms. Amy, susumit na ng National Bureau of Investigation sa DOJ ang listahan ng mga individual na irerekomenda nilang kasuhan kaugnay ng flood control scandal. Sa press conference sa Pasay City kanina, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na kasama ito sa laman ng initial report ng kanilang investigasyon na isusumite sa DOJ mamayang hapon. Tumanggi ng direktor na banggitin ang pangalan ng mga pagkakasuhan pero kabilang anya rito ang mga opisyal ng DPWH at mga kontratista ng maanumalyang mga proyekto sa flood control. Nadiskubre ng NBI na 7 hanggang 8 kontratista ang interlocking o pare-pareho ang mga board of directors kaya wala silang talo sa bidding. Ayon pa kay Santiago, positibong may nangyayari na kababalaghan sa flood control projects sa Mindoro at Bulacan. Makapaghahain niya sila ng karampatang mga kaso sa loob ng 1 o 2 buwan matapos ang isasagawang case build-up ng Bureau kasama ang Justice Department. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang kagawaran sa Securities Exchange Commission at sa Anti-Money Laundering Council. Pakinggan natin ang NBI Director. At least 7 of them or 8 of them have interlocking directors. Alam niyo ibig sabihin yung sabihin natin kung na tayong magsasalit ng pangalan ng contractor, ABCDE. ABCDE contractors have the same set of officers. So, talagang nakakakita kami ng rigging ng bidding process. No? Yung ABCDEFG na yan, nakipag-bid sila, kahit na sino manalo doon, kanila pa rin. Sila. Sabi pa ni Santiago, agad daw nilang iimbestigahan ang mga isinasangkot naman ng mga mababatas o na ipag-utos na ng Independent Commission for Infra na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Giselle Ricafort para sa Deezer HQ na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort.